Dating PBB housemate na si Ryan James Bacalya. Ganito na pala kaganda ngayon. Proud na ipinagsigawan ng dating Pinoy Big Brother o PBB 737 housemate na si Ryan James Bacalya na ngayon ay isa na siyang ganap na babae. Si Ryan ay matatandaang binansagan bilang Kid Sunshine ng Cebu at bilang bahagi nga ng celebration ng Pride Month nitong Hunyo ay nagbalik tanaw si Ryan sa kanyang PBB journey na may 9 na taon na nga ang nakakalipas. Kilala na ngayon si Ryan bilang Rian Bacalya. Aniya, 9 years ago today was the time I went inside the Pinoy Big Brother ABS-CBN house as a teen housemate. Pagsisimula ni Ryan. Aniya ay tandang-tanda niya na hindi siya tanggap noon bilang isang bakla, ngunit hindi siya umano nagpatinag. Hanggang sa siya ay maging ganap na ngang babae ngayon. Mananatili pa rin naman daw ang tawag sa kanya bilang Kid Sunshine ng Cebu. Dagdag ni Rian, I was once a gay, not totally accepted by my family and years forward. I have blossomed into a lady that I am now today. A lot has changed since then, but one thing is for sure. I'll forever be your kid sunshine ng Cebu. #Pride Month. Matatandaan naman na unang napansin ang pagbabagong bihis ni Ryan. Ilang buwan ang nakalipas matapos magtapos ang reality show na PBB noong 2015. At matatandaan pa ngang noong pumasok siya sa bahay ni Big Brother ay nakagupit pang lalaki pa siya. Ngunit nang matapos ang PBB, napansin nga ng mga netizens na nagpapahaba na siya ng buhok. Nagsimula na rin itong magsuot ng mga damit na pambabae. October 31, 2018, isang Facebook user ang nag-document sa transformation ni Ryan mula sa pagiging teen housemate. Remember the kid sunshine ng Cebu ng PBB 737? Batch nila Bailey at Ilona? Ryan Bacalya before and after PBB. Mabilis na nag-trending sa social media ang naturang post ng kanyang before and after. Kaya naman kaagad na napansin ni Ryan ang naturang post. At nagkomento pa nga siya. Aniya, OMG, hi guys, nagising ako sa sobrang ingay ng phone ko. Ang dami ko na pala notifs. Thank you for this, hihi. I did not expect this at all. Kasunod nito ay nagbigay nga si Ryan ng update patungkol sa kanyang buhay. Aniya, sa lahat po ng nagtatanong kung kamusta na po ako, I am happily living a private life with my family, and I'm already a grade 11 HUMS student sa Southwestern University. If you guys are asking kung may plano akong bumalik sa showbiz, well, if it's God's will, then so be it. But for now, I am living a peaceful life with my family and I am so contented of what I have in my life right now. Salamat po ng marami sa inyo. Matatandaan namang hindi rin nakaligtas sa bullying si Ryan o si Rian dahil sa kanyang kasarian. Sa isang maiksing panayam nga sa kanya noon ng PEP sa pamamagitan ng Facebook, aniya ay nagulat siya sa pagpuna ng netizens sa kanya. Pagsisimula ni Ryan, I woke up sa sobrang ingay ng phone ko when I opened my messenger. My boyfriend messaged me that he mentioned me in a post about my before and after photos and it's viral daw ng sobrang bilis. I was shocked, for real. Kasi it's been a long time na I chose to live a private and simple life, not expecting anyone to notice or remember me. Ayon pa kay Ryan, bago pa man siya mag-viral ay nakaranas na siya ng bullying dahil sa kanyang kasarian bago pa man pumasok sa PBB. Aniya, until now, even in my private life, I still encounter countless number of people who discriminates me. But after the bashing I got after joining PBB, I was way stronger now that I can just read a comment and give it a good laugh. I mean, what is it for then if I'm gay? Bashers are just fans that hate you because they can't be like you. That's how I deal with them. I continue what I do. I continue being an all out gay because the more they hate me, the more they are giving problems to themselves because they hate me. Seriously, masarap silang inisin. Mensahe pa nga ni Rian sa mga kagaya niya na nakaranas ng pambubuli dahil sa kasarian. Be strong. As a gay, we are endowed with the strength of a man and the sensitivity of a woman. We should use this strength to deal with bashers constructively, or we always have the option to treat them like their ghost.
They are existing, but we cannot see them, so we tend to ignore them. On the other hand, we should use this sensitivity that we have to empathize with ourselves because listening to yourself can help you overcome the anxiety that you may get from these bullies. In the end, what they say doesn't matter. It's your own life after all.